Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang mga naging kaganapan nitong nagdaang linggo dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH tiniyak na walang kaso ng hantavirus sa bansa. Pinakamataas na inflation rate sa loob ng 3 taon na itala nitong Abril. DSWD itinangging 4Ps ang dahilan ng mataas na singil ng kuryente ng Meralco. Impeachment manager kinokonsidera ng Senado para sa posibleng BP Sara trial. Missile drill sa Balikatan, pinangangambahang banta sa kaligtasan ayon kay Representative Rene Co. NBI OTCD, inaresto ang PGMN founder, kaugnay ng umano'y robbery extortion scheme. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa tampok na balita ngayong linggong ito, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu na dinaluhan ng mga lider ng Southeast Asia. Sa kanyang talumpati, ipinaalala niya ang kahalagahan ng kanilang pagkakaisa at makagawa ng mga tamang hakbang upang masolusyonan ang mga suliranin na kinakaharap ng rehiyon. Narito ang ulat. Formal nang nagbukas ang 48th ASEAN Summit na dinaluhan ng mga lider ng Association of Southeast Asian Nations. May temang Navigating Our Future Together. Binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtitipon Biyernes ng umaga sa Cebu. Ayon sa Pangulo, ang pagdalo ng mga lider ay pagpapakita ng kanilang shared commitment na nagbubuklod sa rehiyon. Aniya, ito ang panahon upang ipamalas ang kakayahan na harapin at matugunan ng may pagkakaisa at kaalaman sa mga pinagdaraanan ng rehiyon. As we gather then for an important milestone, so do we stand together today to demonstrate ASEAN's capacity to respond with unity, with wisdom, with resolve, at a time when our region is once again faced with profound uncertainty. For we meet at a time of considerable challenge. Across our region and beyond, nations continue to navigate an increasingly complex global environment. The increasingly volatile situation in the Middle East has impacted our region, challenging us to remain agile in the face of the uncertainties which threaten lifestyles, livelihoods, and lives. Many of our countrymen continue to look to us, their leaders, not only for stability, but for reassurance and for hope. Dagdag pa ng Pangulo, ang pagtitipon ngayon ay upang makahanap ng mga tamang hakbang dahil ang ating tungkulin ay dapat magpatuloy sa harap ng mga hamon para sa ating mga mamamayan, sa mga bansang kinabibilangan at para sa buong rehiyon. The work of ASEAN must continue, not despite the challenges, but because the times demand our answers to those challenges. For our peoples, for our countries, for ASEAN. My appreciation extends to ASEAN and our partners in ASEAN, because despite facing deep challenges of your own, you have come to support us and to work with us to respond to this crisis. We have strengthened our coordination where possible. Our foreign, economic, agriculture, and energy ministers have met to lay out plans with their sectors. Joint meetings between the political security and economic pillars were held to align our responses. We have all done what we can, individually and collectively, to ensure that even amidst uncertainty, the work of building our ASEAN community continues. Samantala, 11 lider ng Southeast Asia ipinamalas ang pagkakaisa sa tradisyonal na ASEAN handshake para sa ASEAN Family Photo.
Samantala, tiniyak ng Department of Health o DOH na walang dapat ikabahala ang publiko dahil walang naiulat na kaso ng hantavirus sa Pilipinas. Ito ay matapos maiulat na may 38 Pilipino sa halos 70 nakasakay sa Netherlands-based cruise ship na MV Hondios kung saan may 3 nasawi dahil sa pinaghihinalaang outbreak ng hantavirus. Nauna nang nagpatupad ng high alert status ang Bureau of Quarantine matapos ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang ma-monitor ang sitwasyon kaugnay nito. Base sa huling ulat, hindi nadapuan ng virus ang mga Pinoy sa barko. Dagdag pa ng DOH, bihira lamang ang hantavirus at nakukuha ito sa pamamagitan ng close contact sa dumi o ihi ng mga daga na may dala ng virus. Sa iba pang balita, mariin namang sinusulong ng Department of Health o DOH ang pagsasabatas ng total ban ng vape sa Pilipinas dahil sa negatibong epekto nito sa kalusugan. Habang hinihintay nito ang batas ukol sa tuluyang pagbabawal sa paggamit, iminumungkahi ng DOH na unahin ang pagtatanggal ng iba't ibang vape flavor sa merkado. Anila, layo nitong maiwasan ang pag-eengganyo ng mga kabataan sa patuloy na paggamit ng vape. Sa kasulukuyan, tanging Pilipinas kasama ang Myanmar, Indonesia at Malaysia na lamang ang hindi nagpapatupad ng vape ban sa buong Southeast Asia. Sa iba pang balita, sumipa sa 7.2% ang inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo nitong buwan ng Abril kumpara sa naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA na 4.1% noong Marso. Ito na ang pinakamataas na naitala ng bansa sa loob ng 3 taon o magmula March 2023. Bunsod pa rin ito ng krisis sa langis dulot ng tensyon sa Middle East na nagtulak ng taas presyo sa mga pagkain, petrolyo at iba pang gastusin. Naitala rin ang higit dobleng paglobo ng food inflation na 6.1% sa buwan ng Abril kumpara sa 2.7% noong Marso. Kaugnay naman ito sa kamakailang inilabas na datos ng Bureau of Treasury, pumalo sa bagong highest record na 18.49 trillion pesos ang utang ng pamahalaan nitong katapusan ng Marso. Tumaas ito ng 1.8% o katumbas ng higit 300 bilyong piso kumpara sa naitala na 18.16 trillion pesos noong Pebrero. Kasunod ito ng paghina ng piso kontra dolyar na nagdudulot ng pagtaas ng halaga ng foreign debt. Higit na bumaba ang halaga ng pisos na sa buwan ng Marso na nagsara ng 60.678 pesos laban sa isang dolyar kumpara sa higit 57 pesos noong Pebrero. Sa iba pang balita, itinanggi ng Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na mga benepisyaryo ng 4Ps ang dahilan ng mataas na singil sa kuryente ng Meralco noong Abril. Ayon kay Gatchalian, ang pagtaas ng singil ay dulot umano ng generation charges at hindi ng lifeline subsidy para sa mahihirap na consumer. Sinabi rin niyang mababa lamang ang konsumo ng karamihan sa mga 4-piece household dahil karaniwan ay electric fan at ilang ilaw lamang ang gamit ng mga ito. Batay sa Meralco Lifeline Rate Program, ang mga kwalipikadong 4-piece beneficiaries na kumukonsumo ng 50 kilowatt-hour pababa kada buwan ay maaaring makatanggap ng hanggang 100% diskwento sa ilang bahagi ng kanilang electric bill.
Samantala, target naman ng DSWD na matapos bago ang May 20 ang pamamahagi ng tig 5,000 pesos cash relief assistance para sa mga driver na naapektuhan ng mataas na presyo ng langis. Kabilang sa makatatanggap ng ayuda ang mga TNVS drivers, motorcycle taxi riders, delivery riders at iba pang public utility vehicle drivers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa ahensya, malaking tulong ang cash assistance upang maibsan ang dagdag gastos ng mga driver sa krudo at pang-araw-araw na pamamasada. Upang maiwasan na ang aberya at dobleng pangalan, nagsagawa rin ng paglilinis at pag-verify ng listahan ng mga benepisyaryo katuwang ang transport network companies. Inaasahan naman ang mga kumpanya na rin ang tutulong sa pag-abiso sa kanilang mga driver hinggil sa payout schedule at venue para mabilis na matanggap ang ayuda. Susunod sa News Force. Kapakanan ng mga seafarers sa Strait of Hormuz nais tugunan ng Senado. Epekto ng pagtaas ng presyo ng langis layong tugunan ng Kamara sa pagtatatag ng Kalinga Act. 60 billion pesos ibinalik sa PhilHealth bilang pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.